Nestor, ano na ang kasalukuyan sitwasyon dyan sa NLEX? At hanggang ngayon ba ay mabagal pa rin ang daloy ng trapiko sa mga toll plaza sa expressway, partikular dyan sa Balintawak? Magandang gabi, Monica. Nagsisiksikan na nga ang mga sasakyan sa kahabaan ng North Luzon Expressway o NLEX ngayong araw at disperas ng undas. Pero ayon kay NLEX Senior Traffic Manager Robin Ignacio, kahapon pa alas 3 hanggang alas 10 ng gabi at maging kaninang alas 5 ng madaling araw at kaninang tanghali ay naranasan na nga ang bulto ng trapiko sa Balintawak Toll Plaza. At hanggang sa ngayon ay mabigat pa rin ang daloy ng trapiko. Lane pa rin sa Balintawak. Asahan na tatagal pa hanggang bukas ng umaga ang heavy traffic na mararanasan sa NLEX dahil sa nakatagdang malaking event sa Ciudad de Victoria kung saan magdudulot ito ng mas mabigat na daloy ng trapiko. Payo ni Ignacio, mas makabubuti na ngayon pa lang ay biyumahin na ang mga motorista na pupunta sa norte kaysa sumabay pa sa mas maraming bulto ng mga sasakyan. Ina-expect natin na dadami pa po yung ating mga kababayang bibiyahe habang pahapon po tayo hanggang mamayang gabi. Pero ina-expect din natin na baka magsikip din po bukas at meron makakasabay nga na event dito sa Ciudad de Victoria kung saan around 15,000, mga 15 to 20,000 yung sinasabi pa lang mga attendees. So makadagdag pa po doon sa pagbigat ng daloy ng traffic natin tomorrow. Dagdag pa ng opisyal, hindi lang heavy traffic ang kanilang binabantayan, maigpit din nilang tinututukan ang seguridad ng mga motorista sa NLEX. Ito'y bunsod ng nangyaring dalawang shooting incident sa parting Mikawayan northbound at Marilao southbound area sa Bulacan sa NLEX kung saan may ilang motorista ang nasugatan. October 20, dito po sa Mikawayan area yung isa, and then yung isa is southbound Marilao area. Isang sasakyan lang, isa yung injured. Yung pangalawang insidente, 3 sasakyan or 4 yung kasi malayo. Pero meron ding isang injury doon na medyo severe yung injury. Naniniwala naman si Ignacio na safe and secure pa rin sa NLEX dahil hindi naman anya madalas na may nangyayaring shooting incidents sa expressway. Ongoing na rin ang ginagawang hakbang at investigasyon ng Bulacan PNP sa nangyaring insidente. Naglagay na rin sila anya ng PNP personnel sa expressway upang maiwasan na ang nasabing insidente. Yung na-report na dalawang incidents nung last weekend, yun pa lang naman so far yung na monitor, at yun nga ang ating ginawa dyan is yung mas maigting na patrolling ng aming mga personnel, maging yung aming mga security patrolling, at ganun din na meron kaming ugnayan with PNP para sa mga closer monitoring din po nila. At ang pagkakaalam ko ay nagdi-deploy po sila ng mga PNP personnel dito sa kahabaan ng expressway. Karamihan sa kanila ay na-station dito sa ating mga gasolinahan. Samantala, para naman makaiwas sa mabigat na trapiko, payo ng NLEX management na magpakabit ng RFID sticker at loadan ito ng minimum 500 pesos o bumisita sa NLEX customer service na www.easytrip.ph para sa listahan ng location kung saan pwedeng silang magpakabit at magpa-load ng RFID. Pagka po mahaba tayong oras ng pagbiyahe natin, hindi na po tayo pipila ng sobrang tagal. At saka hindi na tayo hassle para kumuha ng pera or magbigay, hintay pa ng sukli. Mayroon nang wala man yung 1,000 ng RFID ko. Mahirap talaga pagka walang load, kasi siyempre pagdating mo sa walang load, maabala pa, nakakaabala ka, tapos naabala ka pa rin. Kasi siyempre hihinto yung sa likuran mo. Mas maganda pa rin may load talaga, sir. Kasi lagi pong prepare ka lagi sa biyahe, kasi alam naman nila na hindi nag-accept dito ng walang load .
Ella, sa ngayon nga ay nagpapatupad ng NLEX management ng pre-towing para sa mga Class 1 vehicle sa mga nearest toll exit area sa mga toll plaza, kung saan nga ay libre ito para sa mga Class 1 na mga sasakyan. At mula ito ngayong kaninang alas 6 ng umaga at ang tatagal ito hanggang November 4. At sa kasalukuyan nga, itong sitwasyon dito sa lugar ng Balintawak Toll Plaza ay talagang nasa 2 to 3 kilometers ang haba ng pila ng mga sasakyan mula dito sa Toll Plaza at patungo doon sa Kamaynilaan. At hindi lang ito ang mabigat na traffic dahil mayroon din na mga mabigat na traffic ngayon na nararanasan sa NLEX interchange sa partikular sa Karuhatan going to Valenzuela at maging ngayon sa Bukawi, sa Kawayan, Bulacan at Marilao, Bulacan, kung saan nga ay nasa 20 km per hour ang biyahe ng mga sasakyan. Mabagal ang usad ng mga sasakyan dahil nga sa build up ng traffic na nararanasan ngayon sa NLEX Panorte. Asahan pa yan, Monica, na tatagal hanggang mamayang madaling araw at bukas nga dahil may event dito sa lugar ng Bukawi kung saan nga inaasahan ang build up o heavy traffic na nasa 20,000 mga motorista ang inaasahang magpupunta sa Bukawi. At yung latest live mula dito sa Balintawak Toll Plaza. Balik sa iyo. Ella? Monica? Nestor, dyan ba sa Balintawak may mga nakabukas pa rin ba na cash lane? Kasi madalas, no, dyan talaga nagkakaroon ng congestion yung mga walang RFID at nagdagdag ba sila dun sa usual na bilang? Yes, particular dito sa mga cash lane talaga nagkakaroon ng build-up ng mga sasakyan. 3 lanes ito dahil marami sa kanila ang mga nagpapakabit ng RFID at yung iba naman ay talagang nagbabayad sila sa cash. Samantala, hindi lang cash lane dito, yung 3 cash lane ng problema dito sa Balintawak Toll Plaza. Kahit ang RFID lane ngayon na 20 na RFID lane ay mahaba na rin ang pila dahil nga sa bulto ng mga sasakyan na pauwi ng kanilang probinsya na galing sa Metro Manila. Monica. At Nestor, base doon sa datos nitong mga gantong panahon, no, na paundas, hanggang kailan nagtatagal yung ganyang congestion dyan sa NLEX, Nestor? Ito ay tatagal mga bandang mamayang gabi, mga alauna ng madaling araw at posibleng tumagal pa nga anya ito ng hanggang bukas nga ng hanggang alas 2 ng hapon dahil nga bukod sa maraming mapauwi na hahabol ngayon para sa kanilang bakasyon ay meron pa nga nasabay nga na event dito sa Ciudad de Victoria sa Bukawi na kung saan nga ay posibleng umabot ayon sa NLEX management ng hanggang alas 2 ng hapon ang mabigat na trapiko dito sa NLEX Panorte. Alright, maraming salamat sa iyo, Nestor Torres, live mula sa Balintawak Toll Plaza.